Nasaan ang hukbong hilaga? Nandito kami. Makinig ang buong hukbo. Sumunod kayo sa akin at wakasan na natin ito. Charot lang, biro lang. Nasaan si Zhao Zilong? Nandito ang inyong general. Inuutusan kitang pamunuan ang 300 pangkat. Hatiin sila sa 600 ruta. Dumiretso sa Kyoto. At dakpin ang asong emperador na iyon. Nagrereklamo lang naman ako sa bahay tungkol sa kakatwang nobela para sa mga babae. Sino nang mag-aakala na bigla akong mapupunta sa katawan ni Lixuan, ang hari ng hilaga? Pagmulat ng mata ko, nagising ako sa ingay ng mayordomo na parang mamatay na sa pag-iyak. Mahal na hari, masama po ang balita. Magpapadala ang palasyo ng mga tao para parusahan kayo. Mag-impake na po tayo agad ng mga gamit. Tumakas na tayo ngayong gabi. Biglang pumasok sa isip ko ang alaala ng dating may-ari ng katawan. Dahil lang pala noong nasa Kyoto ako. Nakipag-agawan ako sa emperador sa isang babae. Matapos mapahiya ng husto, tumakas siya pabalik ng hilagang rehiyon sa kalagitnaan ng gabi. Sa sobrang takot, hindi na siya lumabas ng bahay. Ilan ba ang ipinadala ng palasyo para maningil ng kasalanan? Tanong ko lang ng pabalbal. Sabi ng mayordomo, isa lang na konsehal na may dalang utos at 10 gwardya. Biglang nagliwanag ang mga mata ko. Ilan ba ang sundalo natin dito sa palasyo? Sapat ba ang ating mga pagkain at supply? Mayroon tayong 400,000 sundalo sa bukid. 300,000 sundalo sa hangganan. At 100,000 mga ngabayo. Ang 1,000,000 hukbo ay sisiw lang sa atin. Ang ating imbakan ay puno ng pagkain. Kahit abutin pa ng ilang taon ang digmaan, hindi tayo maubusan. Ayos na ayos. Nag-uumapaw din ang ginto sa ating kaban. Hindi natin kailangan ang tulong mula sa palasyo. Magaling! Sa loob ba ng hukbo, mayroon bang hindi sumusunod sa utos ko? O sino mang nakikipagsabuatan sa palasyo? Maraming taon nang namumuno ang dating hari. Lahat ng tao sa hilagang rehiyon ay may utang na loob sa inyo. Matagal na silang tapat at handang mamatay para sa palasyo ng hari. Siguradong walang traidor. Paano naman ang palasyo ng emperador? Yaman din lamang na naglakas loob silang magpadala ng tao para parusahan ako. Tiyake. Siguro naman may milyon-milyong sundalo sila para madaling wasakin ang aking teritoryo. Ha! Baon sila sa utang taon-taon. Maraming beses na nilang binawasan ang pondo sa armas. Ang mga gwardya sa palasyo ay nasa 400,000 lang. Nagpapanggap lang silang malakas, pero wali naman talaga. Sa buong palasyo, mayroon bang kahit isang tao na kayang tatalunin ang 1,000,000 hukbo gamit lang ang isang espada? Ano po? Mahal na hari, anong klaseng biro po iyan? Sa mundong ito, wala namang halimaw na kayang tumalo sa 1,000,000 sundalo ng mag-isa. Naku, lagot na. Baka nasira na ang ulo ng ating mahal na hari sa sobrang takot. Bakit kung ano-ano na ang sinasabi niya? Hala, hindi maaari ito. Kailangang mag-impake na ako agad at itakas ang mahal na hari. Hindi pwedeng mawala ng tagapagmana ang ating pamilya. Kung wala naman palang mga elite na sundalo doon. At wala ring maalamat na henyo sa espada na kayang sumira ng hukbo. Ano pa ang dapat kong ikatakot? Wala. Wala ba talagang utak ang asong emperador na iyon? Ang isang taong tulad ko na may hawak na malaking kapangyarihan sa sariling lupa. Dahil lang sa isang babae. Naglakas loob kang kalabanin ako. Sige, kung gusto mo akong kalabanin, okay lang. Pero ang magpadala pa ng ilang konsehal para maningil ng kasalanan. Talagang hinahamon mo ako sa harap-harapan. Hindi ka ba natatakot na sugurin kita at patalsikin ka sa trono? Mahal na hari, tatakas ba tayo o hindi? Kapag dumating ang sugo ng langit na may dalang utos, hindi na tayo makakaalis. Anong takas? May hawak akong 1,000,000 sundalo tapos tatakas ako. Halika, samahan mo akong salubungin ang sugo na iyan. Mahal na hari, dumating na ang sugo mula sa palasyo. O sige, papasukin mo siya. Ako ay isang sugo na ipinadala ng mahal na emperador. Baka gusto mo nang mawalan ng ulo. Mag-ingat ka, baka isumbong ko kayo sa mahal na emperador. At ipapapatay ko ang lahat ng tao rito sa mansyon ng hilagang hari. Maliit na konsehal lamang. Ito ang mansyon ng hilagang hari na may hawak sa daan-daang libong hukbo. Ikaw na isang hamak na tagapagbalita lamang. Ang lakas ng loob mong insultuhin ang mansyong ito sa harap ng marami. Talagang bata pa itong hilagang hari. Napakabilis ng mga paa, ilang araw lang ay nakatakas na pabalik mula sa Kyoto. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na yan? Si Liang Jingru ba, charot? Niloloko ba ako ng mayordomo ko? Akala ko ba ang matandang konsehala na ito ay isang maalamat na bihasa sa espada? Mahal na hilagang hari, lumuhod ka at tanggapin ang utos ng emperador.
Hilagang hari, nangangahas ka bang suwayin ang utos ng mahal na emperador? Ako ay tauhan ng mahal na emperador. Kahit saan man ako maghatid ng utos. Ang lahat ng mga opisyal, at pati na ang mga prinsipe, ay kailangang magbigay-pugay sa akin ng may buong paggalang. Para mo na ring sinampal ang mukha ko. At sinasampal mo na rin ang mukha ng mahal na emperador. Tiyak na isusumbong ko ito sa mahal na emperador. At parurusahan ang inyong mansyon ng kasalanang pagtataksil. Ikaw. Kayong mga taga-mansyon ng Hilagang Hari. Tapos na kayo. Enye. Ngayon din, pulutin mo ang utos na iyan sa sahig. At basahin mo sa harap ko. Ito. Ang Hilagang Hari na si Liksuan ay naging immoral at malupit. Naging sanhi ng paghihirap ng mga mamamayan sa Hilagang Rehiyon. Binaliwala ang mga banal na salita, at hinamon ang dangal ng imperyo. Ang kanyang kasalanan ay dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit dahil ang atin ay maawain, hindi namin nais kitilin ang kanyang buhay. Inuutusan si Liksuan na agad bitawan ang titulo bilang Hilagang Hari. Ibigay ang lahat ng kapangyarihan, at ang kontrol sa hukbo ng Hilagang Rehiyon. Sumunod sa sugo papunta sa palasyo. Bilang isang lingkod, upang magsilbi sa atin ng may buong katapatan. Tapos na ang utos. Mahal na Hilagang Hari, tiyak na nagkamali lang ang mahal na emperador sa pagsulat nito. Hayaan niyo pong bumalik ang aliping ito sa palasyo. At hihingi ako ng panibagong utos para sa inyo. Wag na, hindi na kailangan. Maaari mo bang ihatid ang isang mensahe mula sa akin? Opo, mahal na prinsipe, sabihin niyo po. Gagawin po ng aliping ito ang inyong nais. Ang tuso at imoral na emperador ay walang hangganan. Araw-araw na nalulunod sa pansariling aliw. At hindi pinapansin ang kapakanan ng bayan. Itinuturing niyang mga hamak na tao ang mga nagsakripisyo ng buhay para sa bansa. Ang mga naging bayani para sa ating lahi. Ang mga magigiting na lalaking dumanak ang dugo laban sa mga dayuhan sa labas ng hangganan. Ngayon, nais pa niyang agawin ang kapangyarihang militar ng Hilagang Rehiyon. Upang gawin din itong lugar ng kanyang kalaswaan. Wala siyang pakialam sa mga sundalo at mamamayan ng Hilagang Rehiyon. Ang ganyang uri ng emperador ay matagal nang nawala ng tiwala ng bayan. At nawalan na ng basbas ng langit. Handa pa ba kayong maging tapat sa kanya? Hindi po. Mahal na Hilagang Hari, ang immoral na bukod na iyan, ay matagal nang kinamumuhian ng langit at ng mga tao. Handa po kaming itaas ang bandila ng dayo at sumugod sa Kyoto, upang puksain ang malupit na emperador, at linisin ang palasyo mula sa kasamaan, upang itatag ang isang matuwid na pamumuno, at iligtas ang dayo. Yes, said, hindi masama. May utak siya at marunong bumasa ng sitwasyon. Sa susunod, kailangan ko siyang bigyan ng mahalagang tungkulin, dahil ang malupit na emperador ay nawalan na ng tiwala ng bayan. At ang galit ng mga sundalo at mamamayan ay napakatindi na. Para sa ikabubuti ng imperyo ng dayo, mas mabuting pasanin ko na ang masamang pangalan. Basta't mailigtas ko ang dayo. Napakagiting ng general. Bumalik kayo at sabihin sa malupit na haring iyon. Ngayong araw, para sa kapakanan ng dinastyang dayo. Para sa kapakanan ng mga mamamayan. Lilinisin namin ang palasyo mula sa mga traidor. Habang kumakalat sa buong mundo ang sigaw ng pag-aalsa mula sa Hilagang Rehiyon, nayanig ang buong bansa. Ang mga hari sa iba't ibang dako ay patuloy na nagpapadala ng mga espiya sa Hilaga, upang manmanan ang bawat galaw ng 1,000,000 hukbo ng Hilagang Rehiyon. Mga walang silbi, kayong mga inutil. Ipinadala namin kayo dala ang aming banal na utos, upang dakpin at dalhin dito ang bastardong si Liksuan. Pero hindi lang ninyo siya nabigo na madala rito. Hinayaan nyo pa siyang mag-alsa. Hindi ko alam kung bakit. Pero pagbalik mula sa Hilagang Rehiyon, biglang nahimasmasan at luminaw ang isip ko. Naisip ko ang hangal na emperador na iyon. Pinapunta niya ang 10 tao lang, para dakpin ang hari ng Hilaga na may hawak na 1,000,000 sundalo. Bigla siyang kinabahan at natakot sa naisip. Mahal na emperador, nandito na ang inyong mahal na asawa. Dali, maupo ka rito sa trono. Talagang isa siyang hangal na hari. Ipinapaupo ang kahit sino sa trono ng ganoon na lang. May nagaganap na rebelyon dito, pero nagagawa mo pa ring makipaglandian sa iyong asawa. Hayaan na nga, dapat ko nang isipin kung ano ang gagawin kapag bumagsak na ang palasyo.
Para maisigaw ko sa kanya, mahal na emperador, bakit ka nagre-rebelde sa sarili mong bayan? Kamahalan, may masama bang nangyari doon sa Hilagang Rehiyon? Wala lang iyon, huwag kang mag-alala. Isang maliit na pag-aalsa lang iyon ng hari ng Hilaga. Kaya naming puksain yan sa isang pitik lang. Kasalanan ko po ito lahat. Kung hindi lang sana na mali ng akala ang hari ng Hilaga sa aking damdamin. Hindi sana siya aabot sa puntong magre-rebelde dahil sa akin. Bakit mo naman nasabi iyan, mahal ko? Talagang ganid lang sa kapangyarihan ang liksuan na iyon. Isang hamak na sadisdya lang siya pero nakuha pang pag-interesan ang babae ng emperador. Kasalanan niya ito at nararapat lang sa kanya ang parusa. Kamahalan, kamahalan. Sir, masamang balita po. Mga kawal, bugbugin niyo hanggang mamatay ang taong ito na walang modo sa harap namin. Teka, hindi mo man lang ba tatanungin kung anong nangyari? Masyado ka namang nagmamadali. Hay! Sa paglusob na ito sa timog, nagpadala lang ako ng 350,000 sundalo. Kahit na ang mga sundalong magsasaka ay hindi gaanong sanay sa labanan. Dahil sila ay nasa hangganan. Madalas silang sumasama sa mga sundalo sa labas ng kuta para puksain ang mga kaaway. Kaya naman ang galing nila sa pakikipaglaban kumpara sa mga sundalo sa loob ng bansa. Ay di hamak na mas mataas. Kaya nang makarating ang 350,000 mababangis na hukbong ito sa Pasong Hill, alam na agad ng general na nagbabantay doon na ang 30,000 tauhan niya ay walang laban sa amin. Nagbibiro ba kayo? Sa ganitong kahirap na sitwasyon, ang emperador ay nagsasaya lang araw-araw. Wala siyang pakialam kung mabuhay man tayo o mamatay. Bakit tayo magbubuwis ng buhay para sa kanya? Magkakalahi naman tayong lahat. Hindi ba mas mabuting sumuko na lang? Bilang mga lingkod ng dayu, dapat tayong kumilos para sa kapakanan ng taong bayan. Upang protektahan ang bansa, sumanib tayo sa hari ng Hilaga. Kaya naman, naging mabilis at buo ang desisyon nilang sumuko. Ang hayop na liksuan na iyon, nasakop na niya ang marami naming lungsod. At ngayon niyo lang sasabihin sa amin. Nakikipagsabuatan na ba kayo kay liksuan? Para mag-alsa laban sa amin. Nakakagalit. Nasaan na ang aking malaking hukbo? Nasaan na ang mga sundalong dapat magtatanggol sa hari? Puntahan niyo sila at papuntahin dito para protektahan kami. Ang mga hukbo ng mga rehiyonal na hari na dapat magligtas sa emperador ay ipinadala na. Ngunit ang bilis ng kanilang pagmartsa ay sadyang napakabagal. Bukod pa rito, ang mga sundalo ay pawang matatanda, mahihina at may mga kapansanan. Sa bawat ilang kilometrong nilalakad, daan-daang tao ang nawawala. Ang mga kawal mula sa iba't ibang lalawigan na sumusuporta ay paparating na. Subalit sa lahat ng dako ng dayu, ang mga kuta ay matagal ng payapa. Maliban sa katotohanang kulang ang bilang ng mga kawal doon, ginagamit pa nila ang pagkakataong ito ng pagtulong upang pagnakawan at hututan ng yaman ang mga mamamayan. Wala silang kahit katiting na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang tanging hukbo sa dayu na may kaunting lakas ay ang mga bantay dagat sa ilalim ng mga hari ng kanluran, timog at silangan. Ngunit ang tatlong haring ito ay tila walang balak makialam. Sa kabila ng paulit-ulit na paghimok ng palasyo, binabaliwala lang nila ang lahat. Sa ngayon, ang tanging hukbo sa Kyoto na mailaban ay ang 400,000 mga tanod ng imperyo. Sa loob ng Pasong Yudi, ang bagong hirang na dakilang general, na siya ring pinakamataas na pinuno ng Pasong Yudi, si Xiao Pawan, ay tinitipon ang kanyang mga pinagkakatiwalaang general. Pinag-uusapan nila ang susunod na plano sa pakikipaglaban. Dakilang general, bagamat malakas ang puwersa ng mga rebeldeng taga-Hilagang Rehiyon, mayroon tayong 100,000 magigiting na sundalo sa Pasong Yudi, at mayroon pang 200,000 tanod ng imperyo na ipinadala ng mahal na emperador. Ang ating hukbo ay may kabuang 300,000, at maaari pa tayong dagdagan ng mga hukbo ng mga hari anumang oras. Basta't manatili tayong matatag sa pagtatanggol sa pasong ito. Tiyak na mapapagod at mapapatay natin si Liksuan. Kahit na si Liksuan ay isa lamang bastardo at batang walang muwang, na walang alam sa mga taktika ng digmaan, maraming talentadong tao sa hukbo ng Hilaga. Ang kanilang mga strategist ay mga batikang sundalo. Alaynan, natatakot ako na ang labanang ito ay hindi magiging madali. Ano ang dapat ikatakot, dakilang general? Iyang si Liksuan ay dati lamang isang spoiled na batang mayaman.
Wala siyang lakas, kahit kamay niya ay hindi niya may angat. Wala siyang alam sa pagsulat o sa sining ng pakikipagdigma. Ang husay lang niya ay ang mag-alaga ng ibon at magpaaway ng aso. Ngayong naglakas loob siyang mag-aklas laban sa palasyo. Umaasa lang siya sa mga yaman at pundasyong iniwan ng kanyang ama. Isa lamang itong hangal na hakbang ng isang batang mangmang. Sa tingin ko, iniisip lang niya na dahil may milyon siyang sundalo. Marami nang susuko sa kanya sa takot. Hindi niya alam na ang dayo ay may mga tapat na lingkod na katulad namin. Sana nga ay dahil lang sa tumatanda na ako. Kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Mahal na hari, ang Pasong Yudi ang huling linya ng depensa ng Kyoto. Mataas ang pader at malalim ang hukay sa paligid nito. Madaling ipagtanggol ngunit mahirap pasukin. Ang ating hukbo ay pagod na sa malayong paglalakbay. Natatakot ako na hindi natin ito agad masasakop. Kapag tumagal ang ating engkwentro sa hukbo ng malupit na hari, at dumating ang mga hukbo mula sa iba't ibang dako sa Kyoto, mapapalibutan tayo ng mas maraming kaaway. Kahit na ang ating hukbo ay may pinakamahusay na sandata, at ang lahat ng kawal ay handang mamatay para sa inyo. Natatakot ako na hindi lang tayo mabibigo sa Kyoto, kundi dumanas din tayo ng matinding pinsala. Matandang general, bagamat pagod ang ating hukbo sa paglalakbay, ngunit ang hukbo ng kaaway ay halo-halo at walang ayos. Napakababa ng kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Basta't may isang general na handang pumunta sa harapan at manguna sa paglusob, tiyak na mabubuhay ang loob ng ating mga kawal. Sa isang bugso ng lakas, tiyak na masasakop natin ang Pasong Yudi. Huwag kayong masyadong magmadali para sa tagumpay. Nasa loob na tayo ng teritoryo ng kaaway. Anumang pagkakamali ay magdudulot ng malaking kawalan sa atin. Kapag napalibutan tayo ng kaaway, malalagay tayo sa panganib. Hindi mahalaga kung mamatay kami. Ngunit ang mahal na hari ang haligi ng hilagang rehiyon. Kapag may nangyaring masama sa inyo, hindi namin mapapatawad ang aming mga sarili kahit mamatay pa kami ng maraming ulit. Sa tingin ko, mahal na hari, dahil ang ating hukbo ay lumalaban na sa bahaging hilaga, mas mabuting umurong muna tayo sa mga estratehikong lugar. Magbantay tayo sa mga mahalagang pwesto, at sakupin ang bawat panig. Kapag naging matatag na ang sitwasyon sa hinaharap, ano ang tingin nyo sa pagpaplano para makuha ang buong mundo? Hindi maaari. Ang ating hukbo ay tagapagligtas ng mga mamamayan. Tayo ang hukbong magtatanggol sa dayo. Paano tayo aatras at magtatago na lang? Kapag tayo ay umurong, tiyak na magsasama-sama ang buong mundo para sugurin tayo. Kung ganoon, manganganib ang ating dakilang adhikain, at ang mga mamamayan ay mapapahamak. Sa ngayon, bagaman mahina ang kasalukuyang palasyo, ngunit ang mga haring basalyo sa buong mundo, at ang mga pinuno ng militar sa iba't ibang lugar ay sumusunod pa rin sa utos ng palasyo sa harap ng madla. Kapag ang hukbo ng hilaga ay nagpakita ng panghihina, ang mga haring basalyo na nagmamasid ay tiyak na magtitipon ng malaking hukbo upang lusubin ang hilagang rehiyon, at gamitin ito para makakuha ng bagong karangalan. Kaya naman, ang pag-atras sa mga mahahalagang kuta, bagaman makakalutas sa pansamantalang problema, ngunit hindi ito mainam sa katagalan. Ang hukbo ng hilaga ngayon ay wala nang ibang mapupuntahan, kundi ang tumuloy hanggang dulo. Talagang wala nang posibilidad na umatras at magtago. Bigla, may pumasok na isang mapangahas na ideya sa aking isipan. Matapos kong ipaalam ang aking plano sa mga general na naroon, ang mga general ay napaisip ng malalim sandali. Namangha sila sa aking nakakagulat na ideya. Parang may mali. Ito ba talaga ang ating mahal na hari na dati ay puro pagpapakasasa lang ang alam? Posible kayang nagpapanggap lang si mahal na hari noon para itago ang kanyang talino. Ang talas ng isip na ito ay tunay na nakakatakot. Noon, si mahal na hari ay araw-araw lang naglalaro at nagsasaya. Wala siyang alam kahit katiting tungkol sa estratehiyang militar. Paano siya biglang nagkaroon ng ganitong pananaw? Sigurado na to. Natatakot siguro si mahal na hari na maging masyadong prominente, na baka ikaselos o ikatakot ng iba. Kaya sinadya niyang maging ganoon. Mga Ginoo, ubra ba ang plano ko? Paano ba ito eksaktong isasagawa? Mga general, hindi ba dapat ay bumuo na tayo ng isang formal na plano? Ah, mahal na hari, ang inyong plano ay tunay na napakahusay at walang katulad. Ang inyong lingkod ay talagang hangang-hanga sa inyong malahinyong isipan. Tama, tama nga. Hindi ko akalaing ang mahal na hari ay may ganitong stratehiya. Ha ha ha. Sino ang mag-aakalang ang mga veteranong general na ito ay mawawala sa sarili sa sobrang pagkamangha? Mukhang nangalahati na ang tagumpay ng aking plano. Matapos ang ilang serye ng pambobola, nagtipon-tipon ang lahat ng general, nakaharap sa mapa, at mabilis na nabuo ang bawat detalye ng plano. Ang Pasong Yudi ay malapit ng gumuho na parang bahay na bato. Zero isa zero. Araw-araw tayong naglalakad, saan ba talaga tayo pupunta?
Nabalitaan ko kahapon sa komandante na nag-alsa raw ang hari ng Hilaga. At sumusugod na sa Kyoto. Nag-alsa ang hari ng Hilaga. Napakalakas lumaban ng hukbo ng Hilagang rehiyon. Pinapapunta nila tayo doon. Hindi ba't parang pinapapunta lang tayo sa kamatayan? Hinaan mo ang boses mo kapag nahuli tayo ay tiyak na mapaparusahan. Ang mga ganitong usapan ay hindi na bago sa hanay ng mga sundalo. Ang mga ganitong hanay ay marami rin sa lahat ng mga pangunahing daan patungong Kyoto. Ang mga lalawigan sa timog ng Kyoto, matapos matanggap ang utos na protektahan ang emperador, ay agad na nagpadala ng kanilang mga lokal na sundalo. Ang mga sundalong ito na naglalakad patungong Kyoto ay walang kamalay-malay. Nasa harapan nila, isang mapanganib na bitag, ang dahan-dahang nakalatag para sa kanila. 100 lipatimog mula sa Pasong-nanan. Ang mga pagod na tropa mula sa iba't ibang probinsya na sasaklolo sa Kyoto, ay hirap na hirap sa kanilang paglalakbay. Kayong mga mahihina, bilis! Nasa unahan na natin ang Pasong-nanan. Bilisan ninyo ang paglakad, utos ko ito. Dapat tayong maging unang pangkat na makakarating para iligtas ang Kyoto. Mga kapatid na kawal, ilang araw na tayong walang tigil sa paglalakad. Talagang hindi na kaya ng aming mga binti. Magpahinga muna tayo kahit sandali. Anong pahinga? Paano kung maunahan tayo sa karangalan ng pagliligtas sa emperador? Kayong mga batugan, sundin ninyo ako agad. Diyos ko, ang mga mangangabayo. Takbo, bilisan ninyo. 5,000 mangangabayo ang rumagasa na parang bagyo. Agad nilang napatay ang mga kapitan gamit ang kanilang mga sibat. Matapos paslangin ang mga opisyal na walang malay sa panganib, binuwag at pinatalsik nila ang mga natitirang kawal ng lalawigan. Pagkatapos, hinarap nila ang pangkat ng mga karwahe ng suplay. Sinilaban ang mga ito at mabilis na lumisan. Sa loob lamang ng 4 na oras, isang hukbo ng 20,000 kawal ang nawasak. Ang natira na lamang ay mga sugatang kawal na nagkakandara pa sa kaparangan. Wala na silang pagkain. Ang mga supply para sa mga kawal na ito ay abo na. Maaaring makuha silang muli ng mga kalapit na lungsod. O kaya naman ay maging mga tulisan na lamang sa gubat. Para sa akin, hindi na sila banta sa anumang paraan. Ang ganitong senaryo ay nagaganap sa bawat pangunahing kalsada. Ang 50,000 mangangabayo ko ay hinati sa 10 pangkat na may tigli 5,000. Sa bawat daanan, binibigla nila ang mga kawal na galing pa sa malalayong probinsya. Mahina na talaga ang kakayahan ng mga kawal na ito. Wala silang determinasyong lumaban. Idagdag pa ang pagod sa mahabang paglalakbay. Pagod na sila sa biyahe. Kaya naman sa sandaling makita nila ang malaking pangkat ng mga mangangabayo, sumusunod na lamang sila sa kanilang instinct. At agad na nagkakaripas ng takbo. Sa isang iglap, ang buong kaparangan ay napuno ng mga kawal na nagsisitakas. Sa loob ng 3 araw, ang mga mangangabayo sa bawat kalsada ay sunod-sunod na nagpabagsak sa mga unit ng kawal lalawigan. Hanggang sa makalipas ang 3 araw, 20 li sa timog ng Pasong-nanan, ang kampo ng aking 50,000 mangangabayo ay itinayo ng may buong pagyayabang sa lugar na ito. Mahal na hari, ang mga kawal mula sa iba't ibang dako ay tinalo na ng ating hukbo. Dapat na ba nating simulan ang susunod na hakbang sa labanan? Dahil naging matagumpay ang ating stratehiya na bitagin ang mga sasaklolo. Oras na para simulan ang susunod na plano. Nagtataka ako sa kilos ni General Lixuan. Ilang araw na ang nakalipas. Hindi siya sumusugod sa lungsod. At hindi rin siya naghahamon o nangungutya. Anong problema doon? Hindi ba't ito naman ang gusto nating mangyari? Habang mas tumatagal si Lixuan, at habang hindi siya sumusugod, mas mabuti iyon para sa atin, hindi ba? Si Lixuan ay isa lamang spoiled na anak mayaman na walang alam sa digmaan. Pamilyahin ang naging hari ng Hilagang rehiyon. Ang hindi niya pagkilos, ay dahil lamang sa takot siyang sumugod sa kuta. Si General Lixuan, ay personal na namuno sa malaking hukbo para umikot sa Kyoto, at dumiretso sa Pasong-nanan. Sa labas ng Pasong-nanan, tinalo niya ang lahat ng hukbong sasaklolo sa hari. Ngayon, siya ay nakahimpil na mismo sa paanan ng Pasong-nanan. Ang balitang ito ay parang isang kidlat sa gitna ng sikat ng araw, na nagpatulala ng husto kay Xiao Pawan. Ang pagkapuksa ng kaaway sa mga hukbong sasaklolo, ay katumbas ng direktang pagharang sa timog na tarangkahan ng Kyoto. Ang ugnayan ng Kyoto sa labas, ay masasabing tuluyan ng naputol. Nasa panganib na ang Kyoto. Sa loob ng palasyo ng Kyoto, sa loob ng silid-aklatan ng palasyo, si Xiao Jingche ay nagpapakasasa sa piling ng kanyang mahal na asawa. Subalit isang maliit na eunuko ang nagmamadaling pumasok. Nang makita ng matandang konsehal ang taong ito, gamit ang kanyang matinis na boses, nagtataka siyang nagtanong, "Anong nangyari sa inyo?
Bakit tila kayo nagmamadali, may masama bang nangyari? Mahal na konsehal, may malaking sakuna. Ang mga rebeldeng hukbo ng Hilagang Rehiyon ay lumusot sa Pasong Yudi. Direkta na silang nakarating sa Pasong Nanan. Nagapi na nila ang lahat ng mga hukbong nanggaling sa iba't ibang panig para rumesponde. Sa ngayon, tuluyan na nilang nakubkob ang Pasong Nanan. Putol na ang lahat ng ugnayan ng Kyoto sa labas. Ano? Handa na sana tayong pabagsakin ang huwad na emperador. Dahil may malaking hukbong nagbabantay sa Pasong Yudi. Akala natin ay hindi makakapasok si Lixuan. Hindi ko akalaing parang Diyos siya kung gumamit ng taktika. Nakakaloka, unang ginapi ang mga rumesponding hukbo. Sa katuluyang ni-lockdown ang Kyoto. Kailangang magmadali sa paghahanda. Kung hindi kapag nakapasok ang bagong hari, at hindi natin nahuli ang huwad na emperador, mawawala ng saysay ang lahat. Mahal na emperador, magpahinga muna kayo ng mabuti. It's sad, may problema ba? Hahaha. Ang balita ba sa digmaan ay natalo na ang mga rebelde? Nasaan na ang asong si Lixuan? Nahuli ba siya ng buhay? Gaya ng inaasahan nang marinig ito ni Xiao Jingche. Agad siyang nagwala sa galit. Ako mismo ang tataga sa ulo ng asong iyon. Mga walang kwentang basura. Daan-daang libong hukbo, pero hindi man lang matalo ang kakarampot na 50,000 kabalyero. Nagpapakain ba kami ng mga baboy? Mahal na emperador, kumalma po kayo. Mayroon pang milyon-milyong reserbang hukbo sa buong dayu. Basta't mananatili tayong matatag sa pagbantay sa mga paso. Kasama ang inyong katalinuhan sa sining ng digmaan. Darating ang oras na magtitipon muli ang dambuhalang hukbo. Hahaha. Maganda ang iyong sinabi. Hawak pa namin ang milyon-milyong hukbo ng mundo. Basta't nagtipon ang mga hukbo. Bakit kami kakabahan kay Lixuan? Hahaha. Tingnan mo itong uto-utong emperador. Naniwala agad ng ganoon kadali. Charot! Sa mga mata ng matandang konsehal ay kumislap ang matinding paghamak. Habang may oras pa, dapat ay mag-recruit pa ako ng mas maraming kakampi para mahuli ang huwad na emperador at makabawi sa aking mga kasalanan. Kasunod nito, may 50,000 kabalyero pa ang ipinatawag mula sa Hilagang Rehiyon. Ang ugnayan ng Kyoto sa labas ay tuluyan ng naputol. Sa ilalim ng banta ng 100,000 kabalyero, ang mga probinsya sa timog ay nagsisuko na rin sa takot. Ang hukbo ay patuloy na bumababa patungong timog. Direkta rin nilang hinarangan ang ilog Yangtze. Ganap ng kontrolado ang buong Hilaga. At ang lahat ng balitang ito ay hindi nakakarating sa loob ng saradong Kyoto. Wala silang kamalay-malay. Ang hibang na si Xiao Jingche. Sa ngayon ay lunod pa rin sa kanyang huwad na kapangyarihan. Isang buwan na naman ang lumipas. Sa wakas, nagkaroon na rin ng galaw sa Pasong Yudi na dati hindi matinag. Dahil putol ang kalakalan sa timog. Nagsimula nang magkulang ang mga supply sa Kyoto. Lalo na para kay Xiao Jingche. Wala nang dumarating na prutas mula sa timog para sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit lalong naging mainit ang ulo niya nitong mga nakaraang araw. Sa gitna ng kanyang puot, direkta siyang nagbaba ng utos sa Pasong Yudi. Inuutusan ang general na agad na sumalakay upang durugin ang mga rebelde. Mahusay, Xiao Jingche. Sa wakas ay hindi ka na rin nakatiis. Ang ikalawang hakbang ng aking plano ay nagtagumpay na rin. 2 buwan kong inihanda ito upang palabasin ang ahas sa kanyang lungga. Sa wakas ay nagwagi rin. Sa susunod na hakbang, magkukunwari tayong talo at atras. Para akitin silang pumasok ng mas malalim. Hanggang sa makalipas ang 3 araw, ang ating mga nakatagong kabalyero ay biglang sasalakay mula sa likuran ng kalaban. Ang mga kawal nating tila umaatras ay agad lilingon para bumawi at lumaban. 200,000 hukbo ng palasyo ang lumabas sa paso. Napalibutan sila ng 50,000 kabalyerya at 200,000 hukbong lakad. Tungkol naman sa 100,000 hukbong hilaga na mahiwagang naglaho. Natural na nakaharang na sila ngayon sa labas ng Pasong Yudi. Pinipigilan nila ang sinumang kawal ng palasyo na nagtatangkang tumakas pabalik. Lumipas ang kalahating buwan ng pagkakakulong. Ang 200,000 hukbo ng imperyo sa labas ng kuta, matapos maubos ang huling butil ng kanilang pagkain, ay sa wakas ay piniling sumuko na lamang. Ang mga sumukong kawal ay pinagpangkat-pangkat at tinalian ng magkakasama. Sa ilalim ng pagbabantay ng 100,000 hukbo at libu-libong kabalyerya, sila ay dinala sa bawat probinsyang kontrolado ng hukbong hilaga. Ngayon, malinaw na ang sitwasyon. Ang bantay sa Pasong Yudi ay hindi higit sa 100,000. Mas kakaunti pa ang nasa Pasong Nanan. Habang hindi pa nakakatugon ang Kyoto, kailangang makuha na natin agad ang Pasong Yudi, bago pa man makapagpadala ng karagdagang puwersa ang Kyoto. Matapos ang isang madugong labanan, sa wakas ay bumagsak na ang Pasong Yudi. Gumuho ang kanilang depensa na parang gumuhong bundok. Ang mga natitirang bantay sa ilalim ng utos ng kanilang mga pinuno ay nagmamadaling tumakas patungo sa Kyoto. Sa harap ng mga kabalyeryang walang tigil sa paghabol sa kanila,
Maraming kawal ang humiwalay na sa kanilang pangkat. Kung hindi naging disertor ay humarap para sumuko na lang. Nang makarating sa Kyoto at mabilang ng maigi, doon lang napagtanto ng lahat, na mula sa dating 10,000 hukbo, ngayon ay wala pang 10,000 ang nakarating sa Kyoto. Kaloka, sa buong Kyoto, mahigit 200,000 gwardiya na lang ang natitirang nagbabantay. At ang karamihan sa kanila ay nasa listahan lang pero wala naman talaga. Sa loob ng imperial na palasyo, busy pa rin si Xiao Jingche sa pakikipaglambingan sa kanyang mahal na asawa. Matapos ang kanilang ganap, isang maliit na konsehal ang dumating upang magbalita, nang ipaalam sa kanya ang ulat ng digmaan. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Mga baboy ba ang lahat ng general ko? May 300,000 hukbo tayo, hindi nyo man lang matalo ang pesting liksuan na yan. Kahit ang pagbabantay man lang sa kuta, hindi nyo pa magawa. Napakabigat ng atmosfera sa loob ng kampo sa Kyoto. Nang malaman ng mga gwardyang naiwan na nawala na ang pasong yudi, at ang hukbong hilaga ay malapit ng sumugod sa tarangkahan ng Kyoto. Nagsimulang magkagulo at mangamba ang lahat. Marami sa mga rich kid na umasa lang sa impluensya ng pamilya, na pumasok lang sa militar para magpalakas ng pangalan, ay isa-isang iniwan ang kanilang mga unit, at nagtatakbo pa uwi para magtago sa kanilang bahay. Biglang nawala ng pagkakaisa ang buong hukbo. Wala na silang natitirang gana na lumaban pa. Naglalakad si Song Diling sa loob ng kampo. Habang pinagmamasdan ang mga kawal na bagsak ang moral, iniisip niya kung ano na ang magiging kapalaran ng kanyang pamilya. Maya-maya, isang lalaking nakasuot ng imperial na joga ang lumitaw sa kanyang paningin. Nagmamadali siyang tumakbo para salubungin ang kamahalan. Nang makita ni Xiao Jingche na napakagalang ng taong ito, laking tuwa ng kanyang garbo at yabang. Nawala ang pagkabadtrip sa kanyang mukha dahil sa pambobola ni Song Diling. Pachill-chill lang na naglibot si Xiao Jingche sa kampo. Pagkatapos kamustahin ang ilang general, ay nagmadali na siyang bumalik sa palasyo para aliwin ang kanyang mahal na asawa. Charot! Kinabukasan, sa gitna ng kaba ng mga gwardya sa Kyoto, nag-iwan ako ng 50,000 hukbo sa pasong yudi, at personal kong pinangunahan ang 300,000 hukbo sa harap ng Kyoto. Hindi kailangan ang kabalyerya sa pagkubkob ng lungsod. Sa ilalim ng aking utos, agad na naghiwa-hiwalay ang 50,000 kabalyerya para harangan ang bawat labasan sa paligid ng Kyoto. Sinisiguradong kahit langaw ay walang makakalabas. Matapos magpahinga ng isang araw, sa ilalim ng takot na tingin ng mga gwardya ng Kyoto, nagsimula ng sumugod ang hukbong hilaga. Bagamat matayog at makapal ang mga pader ng Kyoto, madaling depensahan pero mahirap lusubin. Ngunit wala nang natitirang tapang ang mga gwardya, at kulang na kulang pa sila sa tao. Napakadaming nag-awol. Kahit sabihing may mahigit 200,000 sila, ang totoo ay wala pang 100,000 ang aktwal na nagbabantay. Dahil dito, wala pang kalahating araw. Sa ilalim ng sunod-sunod na pagsalakay ng hilagang hukbo, bumagsak na ang pader ng lungsod. Kasunod nito, nawasak din ang tarangkahan ng lungsod. At ang pangunahing puwersa ng hilagang hukbo ay dagsang pumasok sa loob. Nang makitang nawasak na ang depensa, ang mga natitirang bantay palasyo ay tuluyan ng sumuko sa laban. Direkta na silang naupo sa tabi ng daan at naghintay na lang na mabihat. Mga walang silbing basura. Kahit tarangkahan lang, hindi nyo pa maipagtanggol. Bilisan nyo, may tao ba dyan? Ipunin nyo agad ang lahat ng ginto, pilak at mga hiyas. Lilipat kami sa timog. Teka, nasaan ang mahal ko? Nasaan ang aking sinta? Dahil gustong-gusto pala ng liksuan na iyan ang aking mahal. Bilisan nyo at ihatid siya sa kanya agad. Alam ko naman kayo ang pinakatapat sa akin. Ngayong oras ng panganib, naisip nyo pa rin pumarito para iligtas ang emperador. Ang lakas ng loob mo, Xiao Jingche. Naglakas loob ka pang magpanggap bilang banal na hari ng Dayu. Buti na lang at tapat ang lingkod na ito sa Dayu. Kaya nakilala ko ang isang huwad na emperador na tulad mong rebelde. Pagkatapos, ilang malalakas na lalaki ang sabay-sabay na sumugod. At iginapos si Xiao Jingche ng mahigpit na parang aso. Biglang nabuksan ang pinto dahil sa isang malakas na sipa. At nang makita niya ang eksena sa loob ng bulwagan, natulala rin siya. May kasama ba akong iba rito? Minamahal kong opisyal Song, bilis. Ang mga bating na ito ay nagre-rebelde. Nakikipagsabuatan sila kay Liksuan, opisyal Song. Mukhang may kasunduan ang konsehal sa mahal na hari ng Hilaga. Maaari mo ba akong ipakilala sa kanya? Ipakikilala. Konsehal, kung hindi niyo mamasamain ang anak na ito, nais kitang kilalanin bilang aking amain. Araw at gabi kitang pagsisilbihan sa iyong tabi. Tumayo ka na. Nakikita ng lingkod na ito na mabilis ang iyong isip. Bibigyan kita ng pagkakataon. Liksuan. Parang awa mo na, palayain mo na ako. Hindi ba't gusto mo siya? Ibibigay ko na siya sa iyo. Basta't buhayin mo lang ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat.
Ha ha ha. Sa tingin mo ba ay mayroon ka pang bagay na kailangan ko? At saka, ang isang mahal na hari ng hilagang rehiyon ay papatol sa isang lantang bulaklak. Bagay ba kami? Mahiya naman kayo sa mga balat nyo, no? Ang matandang lingkod na ito ay maglalakas loob. Sa ilalim ng langit ngayon, ang tanging karapat-dapat na mamuno sa sambayanan ay walang iba kundi kayo. Sana ay huwag na kayong tumanggi. Ito ang hiling ng libu-libong sundalo at mamamayan. Ay, hindi maaari, hindi maaari. Nag-alsa ako para sa kapakanan ng mga tao. Matapos pabagsakin ang bukon, paano ako magiging emperador? Hindi maaari talaga. Mahal na hari ng hilaga, ang bukon ay naging maluho at mapang-api. Naging miserable ang buhay ng mga mamamayan dahil sa kanya. Ngayong nailigtas na ang mundo. Kayo lamang ang tanging karapat-dapat na maging pinuno ng lahat. Hay! Pinahihirapan niyo ang hari na ito. Hinding-hindi ako papayag. Mahal na hari, wag naman pong ganyan. Kung hindi kayo ang magiging emperador, sino pa ang karapat-dapat sa mundong ito? Paano niyo masisikmurang makita ang mga tao na patuloy na naghihirap sa gitna ng kaguluhan? Kapag hindi pumayag ang mahal na hari, hinahayaan niyo lang na mamatay ang libu-libong mamamayan. Bilang inyong nasasakupan, handa kaming mamatay para lang mapilitan kayong maupo sa trono. Hay! Ay, ano ba itong ginagawa niyo? Pinahihirapan niyo talaga ako. Mabuhay ang mahal na emperador, mabuhay, mabuhay.